Ronaldo Gallo, ikaw na pulis na napakatapang. Ikaw na nga itong nakasira sa motor ko. Ikaw pa itong nalita sa akin. Pinagmumura mo pa ako. Dinalan mo pa ako ng baril. Dapat kayo nagiging protector namin, hindi yung kayo pa matapang. Simpleng parking lang, mamamaril ka. Pare-parehas na naman tayong naikiparking dun eh. Sir Idol, Rafi, sana po ma-actionan niyo po yung ginawa po sa akin ng pulis na si Ronaldo Gallo. Mr. Quezon, magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, Idol Rafi. Pwede ho bang pakikwento sa amin yung kaganapan doon sa video? Yung po kasi, Idol, si Tiniente po, hindi ko po siya, sir, alam na meron po siyang motor na pinaparking din po doon sa parkingan ng mga motor. Ang alam ko lang po yung kotse. Tiniente po siya? Tawag po sa kanya, sir, ng mga ano po dito, Tiniente po, dahil PLT, custodial. Okay, ito na. Police Lieutenant Ronaldo Gallo ng DIDM. Okay, sige po. Tapos, sir? Ngayon po, nung pinarada ko po yung motor ko, Idol, nakakumot po. Okay. Ngayon po, pag pasok ko po ng umaga, nasa gitna na po, gas-gas po yung motor. Okay. Hindi na po ako kumibo dun, Sir Rafi, kasi ala naman po akong kung sino po yung gumawa na yun. Kasi pero nakadalawa na pong ganun-ganun po ang ginawa sa akin. Sa Pardaan po mismo na yun, yung lugar po na yun. Okay. Ngayon po, noong August 15 po, linggo ng gabi, iniba ko na po ng parkingan yung motor. Kinukumutan ko po. Dumaan po siya si Tiniente Gallo nga po. Sa'yo palang motor yan. Okay. Oo, Kuya Bong, sabi ko sa kanya. Binuhat ko yan eh, kasi nakaharang doon sa parkingan ko eh. Sabi po niya. Sabi ko naman, Kuya Bong, sana pag sa susunod, ayusin mo naman yung pag-ano, kasi nagasgas yung motor ko eh. Hinahanap po niya ngayon ng gasgas, kumo nga po, sir, gabi na. Hindi po makita, sabi ko po, sir, kako, Kuya Bong, peram ng flashlight mo, cellphone. Okay. Sabi niya, uutusan mo pa ako, sabi niya kung gano'n. Sir, huwag kayo magmuna, sir. Okay. So, nagalit po siya. Opo, uutusan mo pa ako, sabi niya. May ebidensya ka ba na ako, sabi po niya. Sabi mo, ikaw ang nagbuhat ng motor ko. Gusto mo magpakilala rito sa atis? Sabi po niyang sa akin ganun. Okay. Teka. Sabi niya po niya, ibinaba po niya yung dala niya. Ngayon po, nung akma po siya bubunot ng baril, inawat po siya nung kapitbahay din po namin. Okay. Na, Kuya Bong, sabi niya, wag, tama na. Ngayon po, nagpupumiglas po siya, nagpupumiglas. Sabi niya, lumayos ka rito sa atis. Sabi niya ganun. Hindi, papatayin kita. Sabi po niya. Sinabi niyo po yun, papatayin kita. Sabi po ni Tiniente. So, dumating na po siya doon sa harap. Bahay niyo po ba yun? Yung... Lumusob na po siya ulit. Ngayon po, nung nailayo na po siya, sir, nung umaawat, nasa bahay na po ako. Okay. Nagulat po ako sa kanya, sir. Bigla po siyang pumunta sa tapat ng bahay. Doon na po siya, sir, naghihiyaw. Sabi niya, kayang-kaya kitang bayaran. Kanina po namin tinatawagan po si Police Lieutenant Ronaldo Gallo, pero pinapatay niya po kami ng telepono. However, makakausap po natin, ito po yung hepe ng Malabon kung saan po nangyari yung insidente. Si Colonel Albert Barot. Hepe po siya ng Malabon PNP. Colonel Barot, sir. Yes, sir. Good morning po. Nakarating na po sa inyo itong insidente ng pagbunot ng baril ng isang pulis dyan sa inyong teritoryo at naghamon, nagbanta. Yes, sir. Actually, we were informed. And for the action taken natin dyan, sir, ating paimbestigahan. And yung ating complainant, sir, pupuntahin na lang din sa ating himpilan. And para makuhanan siya ng statement. And lalo na kung gusto talaga niya mag-file ng case and yung mga supporting evidence niya, yung video. Opo. So ano po yung mga kasong pwede isasampa sa kanya? Kriminal po ang pag-uusapan mo natin kasi yung sa admin, sa karami naman po namin iakyat to. Ano po yung pwede may isampa sa kanya? Pwede natin yung file ng grave threat, especially kung hinugot niya yung kanyang baril at hindi naman performance doon sa sa lawful duty. Tama, kitang-kita po yung baril niya nakahugot at nagwala pa sa harap ng bahay nitong complainant natin at nagbabanta kung ano pang mga pinagsasabi. So, grave threat po yan. Yes, sir. Titingnan natin din sa ating investigasyon base doon sa mga ebidensya ating makala. Okay, sige. Kung nakita niyo po, Idol, yung pinadala po naming picture, dalawa po yun, isang kotse, isang motor. Apo. Kung nakita niyo po, sir, yung parada niya po, sir, ng kotse, Okay. nakita niyo po, hindi po naka-arrange, nakabalagbag po siya. Ayun, yung pulang kotse. Opo. Ganyan po sa Idol Pumarada, samantalang pare-parehas po Idol ang ikiparada dyan. Kumbaga inuuko pa niya yung malawak na space. Opo, kahit din po Idol sa motor, hindi ko po alam na may motor po siya doon, kaya kung alam ko lang po, hindi po ako pumarada ron. Talagang abusado, nakabalandra. Dalawang sasakyan pa dapat na pwedeng pumarkin dyan sa space niya.
Mr. Quezon, Opo, Idol. iakit po natin ito mamaya sa Wanted sa radyo. Tuloy po natin. Opo, Idol. Okay. Opo. Nakahanda po ako kahit siyang... Sir, sinisiguro ko sa inyo, itagaan nyo sa bato. May kalalagyan po ito. Ang una nating gagawin at mangyayari po ito today, pag nakausap na po natin mga taga-Kamkrami at sa MPD, disarmado na po ito. Given na po yan. And then, the following day, tayo po magsasampa ng kasong kriminal and then, diretso na rin tayo sa Krami para sa kasong admin. Sabay-sabay po. Sasamahan po namin kayo, sir, kaya wag ko kayo matakot. Okay, sir? Opo, Idol. Opo. Teniente Gallo, kung kayo po ay nakikinig, tatanggalan po namin kayo ng sungay, pangil at buntot. Totoo po yan. Mangyayari po yan.